Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli ngayon po ay pinararangalan natin sa paggunita natin itong kapistahan ng pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Kung maalala niyo po, isang linggo na nakakalipas ng ating ipagdiwang ang pag-aakyat kay Maria sa langit. Nung mismong araw ng Martes, August 15, ang pagdiriwang ng pag-aakyat kay Maria sa langit. At makalipas ang 7 araw, kumbaga ito naman ang pagka-reyna ni Maria, ang pagpuputong ng korona kay Maria. Pero syempre, sa atin nga po madalas natin naririnig sa titulo ng ating simbahan na si Maria ay ina at reyna ng maralita. Si Maria na malaki ang naging bahagi sa plano ng Diyos na kaligtasan para sa mga tao. Dito nga po sa narinig nating Ebanghelyo ay ganun din yung kanyang kagalakan sa ginawa ng Diyos sa kanya. Pero hindi pinilit si Maria, kundi inihanda din si Maria para sa isang napakalaking desisyon na kanya pong ginawa sa buhay. Sa atin po, kumbaga dahil nga siya ay ina ng Diyos, kung kaya minabuti ng simbahan na siya po ay parangalan bilang reyna ng ating ding simbahan. Maraming titulo si Maria. Marami tayong ibinigay na kung ano-ano mga tawag sa kanya. Pero nawa, ang pinaka, kumbaga, nais ng isang ina, hindi lang basta reyna, kundi yung mapalapit ang kanyang mga anak sa ating pong Panginoon. Ibinigay din si Maria bilang ina natin, bilang reyna para manguna sa atin na mapalapit sa Diyos. Yun naman po, ang isang gawain ng isang reyna ay bukod sa protektahan ang kanyang nasasakupan, ay yung patuloy na sila ay magabayan tungo sa isang mas maayos, banal at maunlad na pamumuhay. Isang bayan na may takot sa Diyos, may pagkilala sa Diyos. Kaya malapit sa atin, sa puso natin si Maria. Pero tandaan natin, hindi bilang isang Diyos, hindi bilang tagapag o pinagmumulan ng biyaya, kundi nagiging daluyan lang ng biyaya para sa atin. Bagamat siya po ay isang reyna para sa atin, pero wag natin malabisin na para bang si Maria ay ginagawa nating kapantay
ng Diyos. Dahil mismong si Maria ayaw ng ganong mga kumbaga pagsamba sa kanya dahil malinaw sa kanya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Siya ay alipin na sumusunod sa plano ng Diyos. Kaya sana po, minsan nagkakaroon tayo ng confusion at isa ito sa mga napapansin sa atin bilang mga Katoliko na kung paano natin parangalan si Maria na parang isang Diyos. Si Maria, mas nais niya na tayo po ay sumunod sa sinasabi ng kanyang anak. Lagi niya sinasabi, pakinggan ninyo siya. Dahil alam ng ating ina at reyna kung ano ang makakabuti para sa atin. Amen?